Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga balita sa MBC Network News, President Duterte humirit ng 6 na buwang extension sa kampanya kontra droga. Problema sa droga, batayan ni Digong na ipagpaliban ang barangay elections. Norwegian na pinalaya ng Abu Sayyaf, nagbayad daw ng ransom. Pero Palasyo, iginiit ang no ransom policy. Sa ating trending news, isang tricycle driver pinagtulungang bugbugin ng mga guard sa isang mall sa Tarlac. Sa good news, Philippine Madrigal Singers muling nanguna sa isang international choral competition. Sa Alamba News, alamin NBNZTE scandal. Sa ating news covery, balloon anti-obesity. Mula sa ibayong dagat, pinakamatandang fish hooks natagpuan sa Japan. Sa sports, dating NBA player na si Darius Miles nag-file ng bankruptcy. Sa showbiz, ampon ni Whitney Houston, itinuturong dahilan ng pagkamatay ng anak ng singer na si Bobby Christina Brown. Post ni Casey Concepcion sa kanyang Instagram account tungkol sa relasyon nila ng kanyang boyfriend, nagbigay ng kalituhan sa marami. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na naabot ng broadcast ng DZRH News Television Channel. Samahan po ninyo ako ng 30 minuto ng ating balitaan. Ako po si Dennis Antinor Jr. at narito po ang detalye ng ating mga balita. Humirit si President Duterte ng 6 na buwan na extension sa pagsugpo sa droga at krimen. Sa press conference sa Davao City kagabi, kasunod ng paglaya ni Norwegian Kechartan si Kingstad sa Abu Sayyaf Group, sinabi ni Pangulong Duterte na kailangan pa niya ng dagdag na 6 na buwan sa una niyang deadline para malutas ang drug problem. Sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang ideya na ganito kalaki at kalalim ang problema sa droga at kailangan pa niya ng dagdag na panahon para rito. We are racked with so many problems, kidnapping in the south, terrorism, drugs, which is really pulling us down. And I can say that we would need time, I said, to put everything in order. That self-imposed time of 3 to 6 months, well, I did not realize how severe and how serious the problem of drug menace in this republic until I became president. So when I started to press everybody, so it was like a worm out of the can, and nobody would have believed that there would be about 700,000 new guys, maybe in the drug business that have surrendered to the police and Samantala, tanggap tayo ng isang report, dating TV cameraman na sinita sa checkpoint dahil walang helmet. Nahulihan ito ng shabu. Magbabalita si RHO 5, Val Gonzalez. Nasukol sa nakalatag na random checkpoint ng Quezon City Police District ang
ang 38 anyos na dating assistant cameraman ng malaking television network na nagdi-deliver ng illegal na droga. Ayon kay QCPD Station 2 Commander Police Superintendent Ignacio Bernaldez, sinita si Dennis Opilada at kaangkas nito sa isang motorsiklo dahil sa hindi pagsusuot ng helmet habang bumabay sa kahabaan ng Mindanao Avenue, Project 6, Quezon City kagabi. Pero habang hinahanapan ng kaukulang mga papeles ang dalawa, abay kumaripas ng takbo ang hindi nakilalang driver ng motorsiklo, kaya't lalong naghinala ang mga otoridad. Dito na sinimulang siyasat ng padipad ng dating cameraman at nasamsam sa kanya ang 7 plastic sachet ng shabu na may timbang na 35 gramo at nagkakahalaga ng 70,000 piso. Aliwanag nitong si Superintendent Bernaldez, inamin niyang pinata na nagbenta siya ng shabu at galing sa Barangay Quezon City ang source niya sa illegal na droga. Iyan ang DCRH News. Bad Gonzales, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, gobyerno kontra gobyerno na ngayon ang labanan sa illegal na droga. Ito ang binigyan din ni Pangulong Digong Duterte nang iharap sa isang press conference ang napalayang Norwegian hostage ng Abu Sayyaf na si Kaciertan, si King Stad. Ayon sa Pangulo, hindi niya akalaing napakarami sangkot sa illegal drug trade na kahit ang pinakamababang unit ng gobyerno na barangay ay napasok na ng droga. Ito ang dahilan umano. Ayon sa Pangulo, kaya niya sinuportahan na ipagpaliban ang barangay elections. And that is why I joined the call for the postponement of the barangay elections. You know why? Because if we hold the elections now, drug money is still going around, and the barangay captains, most of them are really into it. They would just stay in power, and this time they have the money, and they will win. So we'll have a narco politics on the lowest government unit, which is the barangay. And that will be the start of our, maybe, our perdition and agony. Hindi ko pwedeng mag-election tayo ngayon. Marami talaga ba dito sa dalawa? Samantala, tagab tayo ng isang report, 4 na tulak ng droga sa Bulacan, arestado. Magbabalita si RH23 Edwin Duque. 4 na tulak ng shabu aktual na inabutan ng paumbong pulis sa kanilang isinagawang oplan tukhang sa Porocuan, Kapitangan Street sa naturang lugar. Kinilala ni Police Inspector Leopoldo Istorque, hepe ng paumbong pulis, ang 4 na suspek na sina Reginald Lagban, Arnold Gregorio, Raymond Magsangkay at Daryl Pidluan. Ayon sa opisyal, kasalukuyan silang nagsasagawa ng oplan tukhang ng magpulasan ng 4 pero maagap naman ang kapulisan at naaresto ang mga ito. Nakuha sa pag-iingat ng 4 na suspek ang 8 sachet ng shabu, drug paraphernalia at perang hininalang pinagbenta ng shabu. Sa tala ng PNP, minsan na ring napasama sa oplan tukhang 4 na suspek at sumuko na rin ito sa barangay pero sa kalaunan ay tuloy-tuloy pa rin nagbebenta ng droga. Yan ang DCRH News, RH23, Edwin Duque, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbayad umano ng mahigit 100 milyong piso ang pamilya ni Norwegian Kaciertan sa King Stad para palayain ng teroristang Abu Sayyaf. Batay sa binulgar ng sources ng periodikong The Philippine Star, ang 100 milyong piso ay nilikom ng pamilya at mga kaibigan ni si King Stad mula sa Norway kapalit ng buhay at kaligtasan nito sa kamay ng mga terorista. Pero pinanindigan ng Malacanang ang pag-iiral ng no ransom policy at idiniin ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na hindi nagbabago ang patakarang ito sa kidnappings at kung may nagbayad man ng ransom ay hindi ito alam ng Malacanang.
Well, sabi ni Secretary Just Dureza, we maintain a no ransom policy sa gobyerno. Ngayon, kung merong mang third party o kung yung pamilya ng biktima ay nagbigay ng ransom, wala na tayong alam dyan. Correct. O basta tayo sa gobyerno, no ransom policy tayo. And we maintain that and we will not leave from that policy. Samantala, isa pa ring report na nagbayad sa Abu Sayyaf ang pinalayang Norwegian, aalamin ng AFP. Magbabalita si 2-1, Florante Rosales. Beberipikahin umano ng Armed Forces of the Philippines ang report na nagbayad ng ransom money para palayain ng Abu Sayyaf Group si Jartan Sikingstad at 3 Indonesian fishermen sa Sulu. Ginawa ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo ang pahayag matapos maiulat sa media na may mga source di umano na nagsabi nagkabayaran ng ransom. Sinabi ni Colonel Arevalo na alamin ng AFP sa kanilang mga unit sa ground ang katotohanan sa nasabing issue. Napaulat na nagbayad di umano ng 30 million pesos na ransom sa Abu Sayyaf ang gobyerno ng Norway para sa paglaya ni Sikingstad, habang 30 million pesos rin ng kapalit naman sa ulo ng 3 Indonesians. Kinatira ni Arevalo na patuloy ang kanilang panawagan sa pamilya ng mga kidnap victim na huwag magbayad ng ransom dahil may seryosong epekto ito sa sinasagawang military operations. Yan ang DCRH News. Florante Rosales, RH21, naglilingkod sa pagbabalita. Ipinapaaresto ng isang kongresista ang kontrobersyal na testigo ni Senator Laila de Lima sa extrajudicial killing sa Davao City. Ayon kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, sapat ang mga pag-amin ni Edgar Matubato sa mga kaso ng maramiang pagpatay para siya arestuhin, ikulong at litisin sa may bigat na kaso. Pero dahil sa pag-entertain ng komite ni de Lima, naging sangkalan ngayon ni Matubato ang Senado para manatiling malaya sa kabila ng mabigat na nitong krimen. Apo dapat hulihin na yan, no? At ikulong, no? Where he belongs, no? Ang problema po sa ating sistemang legal nag-aantay ng complainant, no? Pero kung hindi po ako magkakamali, meron naman po talaga atang tatayin complainant labang kay Matubato. Dahil hindi naman po pwedeng aamin ka, halos 1,000 pinatay mo at hindi ka dapat ikulong. Samantala, sa ibang balita na muna tayo, dinagsa ng may 2 milyong deboto ang Peña Francia Fluvial Procession sa Naga City. Crowd estimate ito ng Naga City Police sa dami ng dumagsa sa tradisyonal na parada sa ilog. Hindi lang ng mga lokal na deboto at turista, kundi pati ng mga dayuhang turista. Naglipa na sa buong lungsod ng Naga ang mga tao habang nakisama naman ang panahon na naging maaliwalas at walang pag-ulan. Wow, swerte. Maliban sa ilang nahilo dahil sa init dahil sa init at pagod, wala namang naitalang otoridad na nasaktan habang prosesyon. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Akyat bahay na hinihilalang nasa likod ng mga nakawan dyan sa Pasig. Arestado. Ilan ito at nahuli ba ito kasalukuyang nag-aakyat bahay? RH24, Edmar Estabilio. Edmar? Dennis, bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang isang hinihinalang notorious na membro ng Akyat Bahay Gang matapos ikasa ang Uplan Kalugat at Bulabog sa Catalina Compound, Barangay Rosario, Pasig City kaninang umaga. Napagalaman sa Chief of Police na si Senior Superintendent Orlando Yebra, ang suspect na kinilalang si Aldrin Frias Cordoba ay nasita sa isang checkpoint dahil siya walang suot na helmet, walang driver license at nakuhanan din ng isang plastic sachet ng shabu. Dahilan para dalhin ito sa presinto, dito na na-discover, Dennis, ng suspect ay may patong-patong na kasong panloob ng mga bahay ng ilang mayayaman sa Pasig City. Ayon kay Yebra, bukod sa droga ay nasamsam din sa suspect ang mga tools na umano'y gamit sa panloob ng bahay, gadget at iba mga gamit na umano'y galing sa mga biniktima. Dahil dito'y hinikayat ng hepe ang mga naging biktima ng Akyat Bahay na pumunta sa presinto upang kilalanin ang suspect dahil posible ito umano ang responsable sa serye ng insidente ng nakawan sa Pasig City. Yan ang Edmar, Dennis. Isa lang ba siya? Wala pa itinuturo mga kasama?
Ayan ang pinipigang ngayon, Dennis. Kung magtuturo, yun ang hinihintay natin. Baka ituturo yung kanyang mga kasamahan. At saka nahuli ito dahil sa Oplan Tokhang dahil nahulihan ng sachet ng shabu. Hindi, Dennis. Dahil nasa sa checkpoint. Walang helmet. Checkpoint. Walang driver's license. Nag-check-in. May droga. At nang bitbitin sa presinto, may record pala. Maraming record na pagnanakaw, Dennis. Ano yung sinasabi mo kanina sa Oplan Tokhang? Yung Oplan Bulabog, Dennis. Bulabog. Na Oplan Kalugat at Bulabog. So Oplan Tokhang. Okay. Doon sa bahay nila nakuha yung mga ninakaw niyang mga gamit. Hello? Edmar? Hello? Is it me you're looking for? Kayaman, oo. Oo. So, nawala ka, Edmar. So, ang nangyari, nung nahuli sa checkpoint, pinuntahan yung bahay ngayon, doon nakita yung mga gamit na ninakaw niya nung siya'y nag-aakit bahay. Yung mga iba-ibang gadget, saka yung mga, ang sinasabi ng Hepe, pag-aari ito ng mga biniktima, Dennis. Diyan lang naman siya nag-ooperate siya sa Pasig Land. Sa Pasig, ito yung isa sa mga marami ng record, Dennis, dahil hindi nila alam na ito pala yung suspect doon sa mga panlolob ng bahay, isa sa mga suspect. Okay, maraming salamat. Mga record na, Dennis. Okay, maraming salamat, 24. Balik sa'yo, Dennis. Nagbabalita ng live si 24 Edmar Estabilio. Sa balitang showbiz, nagkakaroon na ng linaw ang misteryosong pagkamatay ng nag-iisang anak ni na Whitney Houston at Bobby Brown na si Bobby Christina Brown. Ito'y matapos na makitang comatose si Bobby Christina nang matagpuan ito na nakalublob sa isang bathtub. Magbabalita si RH43, si Rocky. Nagbaba na ng hatol si Fulton County Superior Court Judge T. Jackson Bedford kaugnay sa misteryosong pagkamatay ng anak ni Whitney Houston at Bobby Brown na si Bobby Christina Brown. Sa nasabing desisyon, lumalabas na responsable sa pagkamatay ni Bobby Christina ang ampon ng kanyang anak na naging boyfriend niya na si Nick Gordon. Ibinaba ni Bedford ang nasabing desisyon matapos na mabigo si Gordon na humarap sa civil lawsuit na isinampa ng estate ni Bobby Christina. Sa kasong isinampa ng estate ni Bobby Christina, sinabi nito na binigyan ng mixture ni Gordon ang anak ng singer kung saan ninakawan pa raw nito ang bank account habang comatose ito. At yan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para naman sa balitang trending, bugbog sarado ang isang lalaking tricycle driver matapos na pagtulungan itong bugbugin ng mga naka-duty na mga guards sa isang sikat na mall dyan sa Tarlac. Ito yung video. Sa video na pinagpapasapasahan sa ngayon sa social media na di umano'y galing sa isang guard din na si Arnold Alcantara. Makikita na sama-samang binubugbog ng mga guards ang isang tricycle driver sa labas ng Magic Star Mall. Mataas kasi yan pababa yan Ayun Mababasa sa mga komentaryo ng mga netizen na di umano'y nagnakaw ang nasabing lalaki kung kaya't pinagtulong-tulungan ito na bugbugin ng mga guard. Maririnig din sa video na may mga sumisigaw para tigilan na ng mga guard ang pambubugbog ng mga ito, ngunit hindi pa rin tumigil ang mga guard. Maging ang isang lalaki na umaawat sa mga guard ay napagbalingan din ng mga ito ng kanilang galit at ng bugbog din. Samantala, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang dahilan ng pambubugbog ng mga gwardya sa naturang tricycle driver. Samantala, para sa ating good news naman, muli na naman tayong pinabilib at inuwian ng karangalan ng Philippine Madrigal Singers matapos na muling magwagi sa isa na namang international choral competition. At para sa kabuuan ng magandang balitang yan, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Cazulya. Muli na namang nakapag-uwi ng karangalan sa bansa ang Philippine Madrigal Singers matapos masungkit ang pinakamataas na karangalan sa ginanap na 64th International Choral Competition Guido de Arezzo sa Arezzo, Italy.
Dahil sa impresibong pagtatanghal na ginawa ng grupo, natalo ng mga ito ang iba pang mga choral groups mula sa mga bansang tulad ng Norway, France at the Netherlands. Matapos ang pagkakapanalo ng grupo sa nasabing patimpalak, sunod na paghahandaan ng UP Mads ang prestigyosong European Grand Prix para sa choral singing competition na nakatakdang ganapin sa Tolosa, Spain sa susunod na taon. Sa nasabing competition, kinilala ang grupo bilang kauna-unahang choral group sa mundo na naging Grand Prize winner ng 2 beses na magkaibang taon, 1997 at 2007. Bukod dito ay kilala rin ang Philippine Madrigal Singers bilang isa sa pinakamagaling na choral groups sa buong mundo. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Taong 2007 nang mabulabog ang publiko ng NBN-ZTE deal na pinasok ng gobyernong Arroyo. Sa nasabing deal ng gobyerno sa kumpanyang ZTE ng China, sinasabing umabuso umano noon ay si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kapangyarihan dahil pinasok nito ang proyektong National Broadband Network Deal sa napakataas na presyo na umaabot sa 13 billion pesos. Ngunit kamakailan lamang ay binasura ng korte ang nasabing kaso. Alamin natin ang ibig sabihin ng NBN-ZTE deal mula kay RH49, Rita Salonga. Noong Biyernes, dinismiss ng Sandigan Bayan ang kasong katiwalian laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ang asawa nitong si Mike Arroyo at dating Commission on Elections Chairman Benjamin Abalos. Ang nasabing kaso ay nagugat sa di umano'y maanumalyang NBN-ZTE deal kung saan ang Department of Transportation and Communications ay pumasok sa isang $329.5 million communications deal sa Chinese telecommunications company na ZTE. Base sa naging desisyon ng Anti-Graft Court, pinabura nito ang mga objeksyon laban sa mga ebidensyang ipresenta ng prosecution laban sa mga akusado. Sa motion na demurrer of evidence ni Arroyo, sinabi nito na hindi napatunayan ng prosecution na guilty siya beyond reasonable doubt. Hindi rin nakapagpresenta ng ebidensya na magdidiin sa kanya sa nasabing kaso. Pero ano nga bang NBN-ZTE deal? Sino-sino ang mga taong sangkot dito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Oh, yan. Ito. Maganda to. Pagod na ba kayo sa pagdijeta o pagdadayet? Pero wala namang nangyayari. Huwag ho kayo mag-alala dahil naimbento na ang isang gadget na talaga namang effective sa mga gustong magbawas ng timbang. Ipapalabas namin yan bukas. Hindi, joke lang. Isang gadget na magbibigay sa inyo ng milagro sa inyong may kalusugang katawan. Bukas, hindi ngayon na. Narito ang report ni RH44, Vien Dacles. Diet ka ba ng diet pero tumataba ka pa rin? Ilang pizza at mga handaan na ba ang tinanggihan mo pero mataba ka pa rin? Ilang milya na ba ang iyong tinakbo pero mataba ka pa rin? Panahon na para ikaw ay mag-Obelan. Isa itong swallowable balloon na mistulang isang malaking capsule na may tube na naka-attach dito na siyang nagpa-pump kapag nasa loob na ito ng tiyan. Ang tube na Obelan balloon system ay kusang natatanggal kapag lumobo na ang nasabing pill. Ngunit ang balloon ay nananatili sa loob ng stomach na siyang dahilan upang makaramdam ka na lagi kang busog. Gawa ito sa Obelan Therapeutics, isang kumpanya mula sa Carlsbad, California. Maaari ring multiple balloons ang ilagay sa stomach hanggang matapos ang treatment na umaabot sa 6 na buwan upang makita ang tunay na epekto ng pagpayat. Kapag natapos na ang period na 6 na buwan, tinatanggal na ito sa pamamagitan ng endoscopy. At yan ang ating discovery, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Weather naman po tayo. Ngayon nakalabas na ng par ang Bagyong Hiner. Makakaasa na ba tayo ng magandang panahon sa buong kapuluan? Alamin natin yan sa pinakabagong ulat ng panahon sa report ni nagbabalik si RH44 Vien Dacles. Vien. Thank you, Dennis. Tuluyan nang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Typhoon Hiner. Ngunit asahan pa rin makararanas ng light to moderate rain showers sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ang Southwest Monsoon o habagat ang nakakaapekto at nagbibigay ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mahina hanggang sa may katamtamang lakas ng ulan, ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, Batanes, kabilang na ang Babuyan Group of Violence. Samantala, makararanas naman ng may kalat-kalat na pagulan o thunderstorm sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, aasahan ng magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa araw ng Huwebes matapos manalasa ang Typhoon Ferdy at Hiner noong nakaraang linggo. Nagpakita ang araw kaninang 5:45 na umaga at lulubog naman mamayang 5:54 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Balita mula sa Japan. Itinuturing ng mga archaeologists na pinakamatandang fish hooks ang kanilang natagpuan sa isang kuweba sa Okinawa, Japan. Ayon sa mga eksperto, tinatayang mayroon ng 23,000 taon na ang nasabing mga fish hook na natagpuan kasama ng iba pang mga ancient relics. Pinaniniwalaan namang galing sa ibang lugar ang nasabing mga fish hook at napadpad lamang sa kuweba ng Okinawa 30,000 taon na ang nakararaan. Ayon pa rin sa mga eksperto, ang nasabing fish hooks ay siyang ginagamit ng mga sinaunang tao sa paghuli ng isda kung saan gawa ito sa sea snail shells. At para sa Balitang Abroad, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Tuluyan na nag-file ng bankrupt o ang pagka-bankrupt ang NBA player na si Darius Miles. Si Miles na naglaro sa mga koponan ng Clipper, Cavalier, Trailblazer at Grizzly ay meron na lamang asset na $460,385 habang ang pagkakautang nito ay umaabot na, grabe, $1.57 million. Ayon sa report, kabilang sa mga dahilan ng pagka-bankrupt ni Miles ay ang buwan ng child support nito na umaabot sa 20,000 pesos, ang pagkalugi niya ng $100,000 noong 2008 sa real estate. Ang muling pagkalugi sa real estate kasama ng mga dating NFL Rams player na si Marshall Faulk at ng rapper na si Nelly. Ang napakarami nitong kaso at ang pagkahilig nito sa mga diamond jewelry. Palaisipan ngayon sa marami ang post ni Casey Concepcion sa kanyang Instagram account tungkol sa kanyang love life sa football player na si Ali Bromeo. Sa nasabing post ni Casey, may tatlo itong choices kung saan kasama dito ang single, taken, at ang pangatlo ay ang building an empire, finding myself, healing myself, loving myself, being passionate, getting fit, growing friendship, meeting new people, and making memories. Sa tatlong choices ay pinili ng 31 anyos ang ikatlo kung kaya't nagkaroon ng kalituhan ang mga nakabasa nito. Dahil dito kung kaya't marami ang nagtatanong kung hiwalay na raw ba ito sa kanyang rumored boyfriend na captain ng Philippine football team na Ascals. Sa ngayon ay nananatiling tikom ang bibig ni Casey sa kanyang naging post. At yan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sa ating breaking news, kapapasok lang po na balita. Binawian na po
Binawian na kanina lamang ang isa sa mga star ng pelikulang The Sound of Music na si Chairman Carr. Si Carr na gumanap sa role na Lizelle Von Trapp, isang nagre-rebelding anak, ay namatay sa edad na 73 dahil sa komplikasyon sa sakit na dementia. Bukod sa nasabing pelikula, lumabas din si Carr sa TV musical na Evening Primrose. Ngunit naglaylo sa showbiz nang simulan nito ang interior design business hanggang sa makapag-asawa na. At para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang, Pasko na. Lumabas na ho tayo sa 100, nasa 96 days na lang ho tayo. 12 hours, 26 minutes, at 20 seconds. Tiro mo nga yan. 96 days na lang. At mga kababayan, subayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok po kayo ng mundo. Sa ngalan po nagbubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 na umaga, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan, ha? Dito lamang yan sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time.